And we are so back for our medium chikahan. At dito po, sa portion na ito, pupulsahan namin kung sino sa mga P-pop group ang Yes. aming pakiramdam ay masisikat ngayong 2025. Na mas bobongga. Correct. Mas bombongga ang karera na may pagbabasbas ng aking kaibigang bonggang-bongga. Ako po si Alwin Ignacio, the diva that you love. At syempre pa, ang kaibigan kong bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The Katie Show. Ang tayo na talakayan Showbiz Edition. Bago po namin talakayin ng makinsinan kung bakit sila ang napili naming sisikat lalo pa sa 2025, gusto po namin isa-isahin muna ang aming mga choices. At sabihin sa inyo ang kanilang mga pangalan. Number 1, kaibigan Glenn. Sino ba ating first choice sa ating P-pop Rise for 2025? Actually, itong mga nasa listahan namin ay malamang kakilala nyo na rin at alam nyo na rin yung pangalan ng kanilang mga grupo. Pero nakikita namin na mas bobongga yung career nila sa 2025. Una na nga yan ang Vision na kinabibilangan nila C13, Sam, Franz, Vince, and Patrick. Ayan, yung mga pinasikat nilang mga hit songs nila ay SSP, Saksak sa Puso. Oh, di ba? Parang sa binanggit mong mga pangalan na yan, parang gusto ko magpasaksak sa isa sa kanila. Ay! Charitable! Number 2, ang Horizon, na binubuo na Da Vinci, Kim, Kyler, Racer, Winston, Jeremy, and Marcus. Ang dalawa sa pinakasikat na sikat na kanta ng Horizon ay ang Lovey Dovey at Dash. At tapos naman ay ang Believe. Ayan, sila Sio, Carlo, Rafael, RC, Yukito, J-Mac, and Clyde. At syempre ang kanilang hit song na napanalo sa kanila actually ng Best New Group Artist of the Year sa Star Awards for Music ang Kabanata. Yes. At sa mga girl group naman na P-pop, ang aming number 1 favorite na sisikat ay ang G22 na kinabibilangan nila AG Yape, Alfea Zulueta, Bianca Foro, and Jazz Henry na ang talagang tumatak na kanta ay ang Bang. Actually, ito naman isa pa ang Kaya na kinabibilangan nila Angela, Charlotte, Sophia, Alexa, and Cherise. Ang kanilang mga hit songs ay ang You Did It and Kaya. Ang gusto ko lang malaman, kaano-ano kayo na Cherise Pempenko, yung Cherise sa Cherise. Kaya? Wala na raw si Cherise. Di ba? Patay na siya. Jake Cyrus na Di ba? daw. At ito pa, ang isa sa pakiwari namin yung sisikat as part of the P-pop Rise in 2025 ay ang Yara na kinabibilangan nila Jelou, Rocher, Krista, and Kim. At ang kanilang mga kanta ay ang Ada. At ang paborito ng aming kasama rin sa The TV Show, si Denny, ang Bakit Papa Revival. Ang Yara po, ang ibig sabihin ay paro-paro na Arabic ang origin. Sila po ang first ever grand winner ng Po Pinoy na isang Filipino reality survival show at dati pong na-form ng Show-BT. Diba? Ang Show-BT po, ang dating nag-discover at nag-train sa pinakasikat na Southeast Asian pop superstar group sa ngayon, ang SB19. Ang King of P-pop. Ang King of P-pop, Kings of P-pop. ang SB19. So, kaibigan Glenn, sa tingin mo ba, itong P-pop prize na to, magtutuloy-tuloy na, lalo ngayong 2025? At itong mga blines nating P-pop groups, ano sa tingin mo ang lalo pa nalang mako-contribute para sa pag-unlad ng P-pop, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo? Ayun nga, karamihan kasi dyan, yung may mga nakaschedule ng show sa 2025, kaya nakakatuwa na kumbaga nakikitaan natin talaga sila ng malaking potential na mas sumikat pa. Katulad na lang nung Horizon na syempre alam natin yan na kumbaga produkto yan ng Dream Maker na ginawa dito sa Pilipinas na hosted by Kim Chu, di ba? Yes. Oo. Kumbaga sila kasi mas based sila sa South Korea. So kumbaga umuwi-uwi lang sila rito para sa kanilang fan meets, meet and greet, at saka concerts Special din. shows Oo. and concerts. Kaya kumbaga doon kasi sila doon kasi sila nagkaroon ng anong tawag doon?
Agency. Oo, sa Korea. Doon sila nag-debut. Nag-debut single and Oo, performances. At ako, ang wish ko talaga sa lahat ng grupong aming binanggit is number one, to have more original songs na Yes, maririnig sa radyo at may stream. Diba? At importante na mas maraming magmamahal ng mga tao na pinapakinggan ang mga kanta nila. Diba? Number two, gusto ko talaga na magkaroon tayo ng isang musical variety program na kung maaari sana hosted by SB19 at produced ng 1Z Entertainment kung saan lahat ng mga P-pop groups na ating binanggit at mga P-pop groups na paparating ay mabibigyan ng pagkakataon na makakanta, makasayaw, at nakakantahin at sasayawin nila na sabing palatuntunan ay mga original na P-pop compositions. Kasi wala tayong ganung programa. Sadly, di ba? Kasi if you would look at South Korea, in Taiwan, di ba? Yes, May mga shows sila talaga that dedicated for their idols. Kagaya at saka meron silang parang mga countdown top for the week, may mga ganun, di ba? Di ba, just recently, di ba, napanood natin ng SB19 na nag-guest sa isang Taiwanese pop contest. Wala tayong ganun eh. Kasi that helps, di ba, in producing, not just awareness, but harnessing more talents for P-pop. At sana, yung mga radio stations sa Pilipinas, lalo na yung mga top FM programs, sana po mag-allocate kayo ng isang oras kada isang araw sa inyong mga station na wala kayong papatugtugin kundi P-pop songs lang at OPM songs. Para ma-introduce, di ba? Nakakainis minsan na meron kayong buong playlist para sa K-pop songs. Pero ang P-pop at ang OPM na isasantabi. Sana yung kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, pakita rin ang, ano ba yun? Yung grupo ng mga singers, yung OPM, saka yung basta you know what I mean, basta yung grupong yon, magkaroon kayo ng ordinansa na nire-request sa FM stations na sa isang araw, 3 beses sa isang araw, may P-pop hour, P-pop and OPM hour, kung saan lahat ng mga bagong kanta, bagong singers ng OPM at ng P-pop, pinapatugtog, ini-interview nyo, may sinasabi kayong kwento tungkol sa kanila para magkaroon ng mas higit na awareness ang mga tao. Kasi sa South Korea, ganun eh. At saka sana yung ating mga musical variety show, meron talaga silang isang regular segment para sa P-pop. Actually, ang All Out Sunday, from time to time, may P-pop segment sila. Hindi regular. Pasulpot-sulpot lang. Oo nga. Diba? Sana yung talagang halimbawa every Sunday, every show meron talagang segment. Diba parang, I remember, diba sa AOS may Queendom, sa ASAP yung parang, yung tribute. Yung greatest show. Parang ganun. Sana every Sunday, or kahit sa Itbulaga, or sa Showtime. Meron din silang champions yung or yung parang kahit sa Itbulaga or sa Showtime, meron talagang P-pop artist of the week. Diba? Na kasi nakikita lang natin sila nag-guest lang, pero wala yung talagang regular performers talaga, diba? Hindi yun nga eh. Saka, sa akin, maisip na pinulong Pablo, 1Z Entertainment na mag-produce na isang show talaga. Musical variety show na puro P-pop lang. P-pop, tapos mag-guest ng OPM, na wala namang masama, P-pop at OPM or magkapatid naman. And I think it would be yung pagka natuloy yung show na yan. Kaya kumbaga, ayan galing kay Alvin sa amin Gamit dito. sa hiti show yan Pakailan naman mga network, ginawa nyo, sa bigay credit. Makakatingin kayo talaga sa akin ng 10 ulit na tili. Pero maganda yan Kasi walang tumutulong. Diba? If you would ina-obserbahan nyo naman ginagawa sa South Korea, nakaikot sa radyo, sa telebisyon, sa pelikula, sa stage. Talagang isang buong industriya yan, hawak-hawak, kapit-pisig, tulong-tulong sa kunlaan para itulak ang K-pop. Kaya na kayo gawin. Andiyan na ang SB19 eh. Kasi alam mo yun, mas kilala pa ng mga Pinoy yung mga K-pop kaysa yung P-pop. Yes. Na nakaka-sad minsan. Diba nakakabaliw na yung mga bata, nakakakanta ng Korean songs, pero hindi kayang kanta ng P-pop? Oo nga. Diba? So, again, sa aming mga binanggit na grupo, congratulations sa inyo.
kami ni Glenn And ay good luck, and good syempre. luck. Oo. Kami ni inyong Kuya Glenn ay nananalig sa inyong kakayahan, Correct. sa inyong husay, at alam namin na kayo ay talagang magiging panalong-panalo sa 2025. Oo, at marami pa sila actually, hindi lang yun. Oo. Kumbaga pati mga upcoming pa at yung Oh, ibang I hindi think namin magandang nabanggit. idea na every Oo. week gawan natin sila ng segment dito sa Oo, City Show. no. Para Tulong natin maipakilala tulong natin natin sa Pipa sa Prize. viewers din. Oo. Yes, dahil Tama. dyan, si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The Kitty Show, ang tayo na talakayan showbiz edition.